Hello Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs or Cross Watchers. Ito po yung reading nyo for October 17 hanggang 31 or kung matapos man yung mga petsa na yan, kahit pagkalipas nyan at natsyempohan nyo to, maaaring para sa inyo tong reading na to. Yan. Timeless reading naman ito, hindi po ito mag-expire, Scorpio. So alamin lang natin dito ano yung mga ganap, mga dapat mong malaman, mga posibleng paparating sa iyo, mga latest chika sa buhay mo, sa love life mo. Maraming salamat Scorpio kung matagal ka ng taga-subaybay, nanonood ng mga readings ko at sumusuporta. Welcome din sa mga bago. Maraming salamat sa mga nag-avail ng subscription, membership, mga nag-avail ng private reading ko. Yung mga interesado sa private reading ko, panoorin nyo hanggang dulo na itong video. Nandyan lahat ng detalye, pati na rin yung mga nakasulat sa itaas or sa ibaba. Ayan. Scorpio, hindi mo to personal reading ha, pangkalahatan ito. So, malamang hindi tututugma lahat sa iyo. Gawin mo lamang gabay itong reading na ito. Yan, maraming salamat din pala sa mga comments ninyo. Shoutout sa mga kababayan natin nanonood dito sa Pinas at sa abroad. Hindi ko na po kayo maiisa-isa, pero sobrang na-appreciate ko po yan. Lalo na kung isi-share nyo itong ating reading, malaking tulong po yan sa page or channel natin na mag-grow. Ayan. So, meron kang sheep, meron kang child, meron ka ring birds, tsaka clouds. OFW ka ba? Malayo ka ba sa piling ng pamilya mo or anak mo, Scorpio? Kasi parang nakikita ko dito, malayong distansya. Oo. Or nag-aalaga ka ba dyan sa abroad? Yan ba yung trabaho mo? Nag-aalaga ka ba ng anak ng, ewan ko, ng boss mo? Basta, babysitter. Parang ganun. Or DH, domestic helper. Pero yun na nga, meron some kind of long distance dito na travel or magkalayo kayo ng anak mo, family mo. Ayan, kinailangan mag-abroad, makipagsapalaran abroad, kailangan lumayo, basta may ganyan. Something overseas. Something na may kinalaman sa barko, pwedeng seaman ka, chef ka sa barko, or kung ano man yung trabaho mo dyan sa barko, pero barko, tubig. Or malayong lugar, abroad. May, ano dito, may distansya. May malayong paglalakbay. So, yung iba sa inyo, kung kayo ay magta-travel, pwedeng pagta-travel abroad dyan or sa malayong lugar na kailangan mo pang sumakay ng eroplano or barko. O mekaniko ka ba dyan? Welder sa may barko? Hindi ko alam. Pero mayroong kinalaman sa mga sasakyan sa pagta-travel. O pwedeng pwedeng lagi kang wala sa bahay mo. Kasi nga pa-travel ka na, assign ka sa ibang lugar, palipat-lipat. No? Kumbaga lagi ka on the go So, ayan, pwedeng iba dito, hindi nyo na natututukan yung family nyo, yung anak nyo, kasi nga, ganun yung nature ng trabaho mo, or talagang nasa malayong lugar ka talaga, na hindi ka naman laging nakakauwi sa family mo, or sa anak mo. Basta merong something related dito sa bata. Kaano-ano mo man yung bata na yan, anak mo man yan, kapatid. O yung iba sa inyo, tinitiis nyo lang yung pagiging homesick nyo dyan. Nagtatrabaho kayo sa ibang bansa. Kasi nga, may pinag-aaral pa kayo. May mga bata pa yung mga anak nyo. Pwedeng gusto nyo pang makaipon. O para sa future ng family nyo, future ng anak ninyo. Okay, itong child is about pagiging innocent, naive. Minsan ito ay pagiging beginner, yung tipong wala pang masyadong experience. Nagsisimula ka pa lang dyan sa bagay na pinapasok mo. It could be a job. It could be a new experience para sa iyo na pumapasok ka sa isang bagay na wala ka pang knowledge or experience doon. Whether job yun or hindi. Okay. Pagtitiwala, hindi nag-iisip ng masama, hindi naghihinala. Ganyan yung mga bata, diba? Inosente pa wala pang bahid ng mali siya sa isip. Yan. Pwedeng mga ganyan. Or someone who is, younger than you. Romantic hindi. Kung sino man to na mas bata. Or baka mas bata siya mag-isip, mas bata siya pagdating sa emosyon, hindi ko alam.
May mga usap-usapan dito, hindi ko alam kung may mga chismis, intriga, pwedeng yung iba nagkakaproblema kayo sa mga ganyan, nagiging topic. Pwedeng may mga ano dito, yung mga nag-uusap-usap, hindi ko alam anong ganap dito, pero may importanteng mga pinag-uusapan, or pwedeng ikaw yung napagchichismisan dito, ikaw yung topic. Or may mga may mga kailangang gawin na pag-uusap na importante para ayusin yung problema. Ayan, basta communication, mga usap-usap, usap-usapan, bali-balita, chika-chika. Okay, kung ano man tong tinutukoy ng clouds dito, Scorpio, ibig sabihin hindi pa final to. Pwedeng temporary lang tong bagay na to. Pwedeng walang kasiguraduhan, walang guarantee for sure, kasi nga walang kasiguraduhan, temporary lang eh. Oo, kaya yan, pwedeng nagdududa ka pa dito, hindi ka pa ganun ka sure, yun lang ibig sabihin dito. Wala pang, hindi pa final, wala pang confirmation dito. Ayan. Kailangan pa ng confirmation or clarity, yan baka yan yung hinihintay mo. Okay? Hindi pa sure yan, huwag ka muna umasa 100% dyan, yun yung ibig lang sabihin dyan. Walang kasiguraduhan pa yan. Ay, pamuna tayo ng alamin natin yung mga latest chika sa iyong love life. Oh, naiisip ka daw netong tao na to, namimiss ka niya, laman ka ng isip niya. Wow, may pagnanasa dito, may LUST, lust. Nandyan din yung sexual chemistry between you and this person. Meron bang cheater dito? Meron bang ibang nakikipagtsuktsakan sa iba, may nangyayari sa iba pero may kakonect na kayo o karelasyon or asawa? Kasi parang may mga may mga pruweba dito eh. May mga ebidensya. May ebidensya na merong ginagawang ganyan, nakikipag-ano sa iba. Oo. Okay? Pwedeng merong timing na sinasabi dito in the future. Pero parang days, weeks, months, basta parang merong sinasabi dito about timing. Oo. So, yan. Pwedeng may nagaganap sa inyo o magaganap pa lang, hindi ko kontrolado yung mga energies dito. Basta, magiging kayo neto, magkakaroon ng tsuktsakan. May mangyayari sa inyo or may nangyayari na sa inyo. Hindi ko alam kung ilang buwan pa lang. Pwedeng ilang days pa lang, ilang weeks pa lang tong relationship nyo or ilang months pa lang. Yun yung mga timing na binanggit dito. Pero parang may cheater. Kasi nga parang may mga proof dito, may mga ebidensya na may nagaganap na mga ganun. Samantalang merong nakakamiss sa'yo dito or namimiss mo yung tao na yun. So, bahala ka na magtagtag ng mo dyan, ng sarili mo dyan, Scorpio. Ayan. Tignan na natin yung iba pang additional na mensahe. Kaya siguro may mga chismis-chismis dito, intriga. Kasi parang may nagaganap na anuhan dito eh. May mga nangyayari, tsuktsakan, nakikipag-anuhan kay ganito, ganyan. Tapos may mga chismis-chismis. Ayan. Talaga mapagchichismisan yan. Lalo na kung may mga ebidensya dito. Ayan, oh. May ebidensya. Kung walang ebidensya, edi walang chika. Yun lang yun eh. So, meron ditong Cancer energy. Yes, strong energy ng Cancer. Dalawang cards na Cancer rin lumabas dito. Meron ding Leo energy. Tsaka Virgo energy. Okay.
Meron talagang unfaithful dito. Or hindi ko alam kung ginagamit ka lang ba niya, ginagamit mo lang ba siya. Basta meron ditong ginagamit lang, minamanipulate niya, and may nangyayari sa kanilang dalawa. Okay. Nako, third party situation, oo, malakas yung energy na may nagaganap na third party situation dito. Nakikipag-anuhan na nga dito, may karelasyon pero may kaanuhan ding iba. Parang ganun. May ka-share, yan. May ka-share ka dito o may ka-share siya sa'yo, Scorpio. Ayan. Pwedeng ito, na-meet niya to sa kaka-party, pwedeng pinakilala ng barkada or pwedeng barkada niya. So, hindi ko alam kung sino yung nag-cheat sa inyo dito. Sino yung may ibang katsuk-tsakan. Pero yun na nga, pwedeng ito ay nakilala dahil sa party, gathering, mga tropa-tropa, yan. Oo. Sa party-party niya nakilala yan. Third party situation ito. May movement talaga, oh, pagbabiyahe, oh, chariot. So, nakikita ko dito is progress or continuation ng ginagawa mo or project mo or goal mo, or pwede rin talaga may paglipat, pag-alis, yan. Paglipat, pag-alis, biyahe. Yun yung nakikita ko dito. Nakikita ko rin yung determinasyon mo na i-push through itong bagay na to, kung ano man itong bagay na ito. Ibig sabihin, itutuloy-tuloy mo na yan. Na, desidido ka na. Andoon yung determination mo na tapusin yan. Yung naumpisahan mo, ituloy-tuloy. Nakikita ko na may sense na direction, dire-diretso papunta doon towards the goal, sa destination. Okay. Ano mang difficulty yung kaharapin mo dito, ibig sabihin, marireach mo yung outcome or destination mo kasi determined ka. Desidido ka talaga. Ipupush through mo talaga yan. Ayan, no. Nakikita ko rin yung strength card dito. Nandoon yung courage, nandoon yung determination, nandoon yung passion. Nandoon yung lakas. Oo. Kung ano man to, dito ka humuhugot ng lakas mo eh. Ito yung source ng strength mo eh. Yung sinasabi ni strength card. Na kaya mong tiisin lahat. Kakayanin mo yung mga bagay-bagay na yan. Kasi you have enough strength in you. Inner strength, Scorpio. Malakas ang loob mo. No? You are a fighter. Oh, isolation. Meron ba ditong nalulungkot? Kasi nga mag-isa lang kayo dyan. Kung OFW kayo dyan, naku-homesick, malayo sa loved ones, sa family. Pwedeng ito ay card ng separation, pagre-resign, detachment, aalis, inilalayo niya yung sarili niya, umiiwas, dumidistansya. Hermit card in reverse. Pwedeng si Virgo yan. Or if you're dealing with Virgo. Oo. Etong tao na to, siya yung umiiwas or siya na hindi distansya, siya na lang yung lalayo. Okay? So, yan yung mga nakuha kong energies. Sana makatulong sa itong reading na to, Scorpio. Take care. Bye-bye. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwap, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.